Today, nirasa ko diri sa atong hawanan sa Altam Farm on the Resort karong adlaw. Kasi po mga kapatid, ako po ay magtatanim ng niyog. So tingnan nyo muna tong kapaligiran ko doon sa taas. Yung resort ko doon. Yun, mayroon yung aircon room. Farmhouse natin, mga rooms, may swimming pool pero lagyan ko lang tubig pag may mag-overnight kasi wala akong filter sa ngayon. At saka doon overlooking talaga, marami kong kubo doon. Ito naman ay daan. Pinasukan ito ng LGU equipment ng bayan ng Alicia where our Altam is located. Kasi ang ating daan dito papunta doon is circle kumbaga. Mayroong daan within sa Altam perimeter. Ito ang bahay where I was born. Ito dwarf na coconut to. At dito naman sa baba, tingnan nyo, ito ang aming ancestral property. Ito ay lupa ng aking ina. Kibali yung kaniyang mana. Pero yung sa akin sa Altam, hindi po yun mana, kundi binili ko talaga ilang taon. Binayaran ko. Yan ang bahay ng mga kapatid ko dito sa likuran. Yan ang sister ko, ito yung brother ko. So diyan, papasok kayo, pupunta doon sa taas. So ingay ang aso dito, may aso kami. So tanim natin to para one day mayroon tayong maaani. Ganyan namang buhay. Ito ay nakalinya, linya doon sa taas. Yan ay maraming fire trees yung gagawing puspuro. So to have productivity for today, magtanim tayo. Kasi nga, sabi ko sa inyo, kahit anong araw, ako po ay nagtatrabaho talaga. Because I am not wasting my time. Wala po akong oras na sinasayang. Yan ang prinsipyo ko kasi sa buhay. Do today what you can do tomorrow because time is gold. Totoo naman. At saka may kasabihan, strike while the iron is hot. Yung plansa nga, hindi yan gagana. Pag malamig, kailangan talaga isaksak para iinit. It goes that way, yung metalsmith, kailangan bagahin in order yung isang metal or bakal ay can be formed into according sa purpose. Itak or bundo like this. So kailangan initin. That is the principle strike while the iron is hot. Kumbaga, kumbaga, anong pagkakataon mayroon? I-grab mo, wag mo aksayahin. Kasi yan ang pinaka the best. Wag mong palagpasin ang anumang pagkakataon. Kasi there's no replay. Iba ngayon, iba bukas, iba balang araw. Kaya nga, di mo lang namalayan, natupad mo yung mga pangarap mo. Hindi dahil biglaan or tsamba, kundi kasi ginagawa mo ito araw-araw. Yan ang principle to become successful. Do it repeatedly every day. No excuses. Huwag mong sabihin di mo kaya kasi lahat ng bagay kaya mo talaga. Ito, ang laki. Mayroong mga taong sabi nila, huwag daw dito yung ibali itong puno ng niyog, seedling ito kasi madali daw malaglag, sabi ng mga ancestors nila. Iwan ko ba if it is scientific? If scientific, I agree, pero pag hindi scientific, hindi po ako nag-agree kasi modern na tayo May season talaga nalaglag ang mga bunga. So, may nagsabi, nagbasa akin, mali daw.
yung tanim ko kasi bakit dito yung pungo, in other word. Marami naman akong tanim dito, namumunga naman. Kahit ganyan. Sa taas ng pag-aaral ko about agriculture, kasi one of my courses yan, TLE kasi ako, level education, ang kurso ko, wala namang tinuturo sa amin na bawal na ganyan. Tinanong ko nga kung scientific, sabi nila sabi-sabi lang daw. Pero ako hindi ako maniwala pag hindi scientific. Talaga yung basis on facts and evidences. Yan ang gusto ko. Dapat nga after planting, ikikare mo. Yan naman ang pinaka dapat gagawin pag mayroon kang tinanim. Mayroon magbabasa sa akin, sabi nila, mali yan, mali. Din tanungin natin, saan nila kinuha yung basis nila? Sabi-sabi lang daw. Hindi po ako papayag ng sabi-sabi. So tingnan nyo, yung nasa banig na yan, that is dollar. Binilad yung aming kakao dito. Ready for tablia making. Pinakita ko naman sa inyo. Ito. Itak to ng papa ko. Kaya hindi masyadong hait, I don't know. Kinuha ko lang to kasi nasa ground tayo eh. At kung pupunta ka rito, may mga marka dito. Dinisa natin. Ano bang sinabi dito? Sa Bisaya, nalipay si Jesus nga niya ka. In Tagalog, natuwa si Jesus na nandito ka. Yan ang kulugan. Sa Bisaya, lugar nga balaan ang altam. Ang ibig sabihin sa Tagalog, banal po ang ating kalupaan dito. Mountain Sibulensis Victory. Kaya nga si Jesus Christ noon, laging nasa bundok. Halos araw-araw. Kasi it symbolizes His Majesty. Yung kanyang kadakilaan at kabanalan sa buhay. At kung pupunta ka rito, mayroon naman ako ditong tarpaulin. Ito. Ngunit luma na. Kasi lahat ng bagay na bibilad sa araw at nauwanan, hindi naman yan magtagal. Kahit ano pa yan, sasakyan, or ano. Kasi, ang laki ng property natin, hindi madali. Ito, kilala nyo to, parang bagjang or karlan. Itong red na bulaklak. Comments kayo pag alam nyo to. Ito ay talisay. At ito naman, ito ang tinatawag na curtain flower. Pag ito ay kakalat rito, yung vines niya, para siyang kurtina. Dito, ang gandang tingnan. So welcome to Altam Farm, Mountain Resort. Tingnan nyo. Ito ang kaharian natin doon sa taas. Ito yung fire tree natin. Welcome to Altam. Sabi nga rito, ay labuhol. So dito, papasok kayo. This is the way. Papunta doon. Pinalibutan na tayo ng tanim. Mayroong ang tubo dito eh. Tubo. Ito daan. Halika lang. This is the way. Papunta doon sa taas. So side by side, may tanim ito. Ito ay parang mais-mais. Ito ay nangka. So dito mayroon tayong tanim na tundan. Kukunin natin to balang araw kasi may bunga na. Itong dahon ng saging, ito ay kargado ng potassium. Pangpataba talaga. Walang tatalo dito. Tao nga, tumaba, lalo na pag may sakit ka, kulang ka ng potassium, hindi ka makatayo.
Kain ka lang ng saging. Yan ang sabi ng doktor eh. So, anong ginawa natin? This is what we call mulching. Nilagyan ng damo yung puno to maintain the moisture of the plant. Yan ang mulching. Ito ay malaki ng nangka. Ito naman ang taba. Wow. Ito, may bunga. Pakita mo lang. Ito, bunga. At saka, lagay ito sa puno. Kasi pataba ito eh. So kahit sabihin nila na yung mga halaman mo ay madamo or maraming ganito, in other words, damo or sagbot or garbages, hindi na malalalam kung ano ang purposes mo eh. Kaya nga, sa bagay, hindi na malalalam ang mga plano mo, kaya nga, huwag mo silang sundin mo yung gusto mo. Yan naman talaga ang buhay. What matters most is yung gusto mo, hindi ang gusto nila. Marami nga nagsabi, huwag daw lagyan ganyan kasi sabi nila, my utol is my videographer right now, Melanie Closas Tutor, yung kapatid ko. Pag dito ako sa baba, siya ang videographer ko. Kasi yung isa kong kapatid na content creator rin, si Cyril Closas, yung pinaaral ko, nagluluto. Pag dito ako sa ground, kapatid ko ang nag-a-assist sa akin. So this is Jimelina. Hindi naman hindi maganda yung itak. Hindi ko kabisado. Tingnan nyo. Pag pupunta ka doon sa taas, mayroong mga tanim dito sa side by side, kabilaan. Dito marami tayong fir trees. Marami tayo ditong coconuts. Then, dyan. Ang lawak dyan. Tingnan nyo doon sa taas. So, para makapunta ka doon sa taas, kailangan mo munang maglakad dito or ipasok mo yung sasakyan mo. Mapasok na yan kasi pinasukan to ng bako. A very healthy pineapple. Bubunga to. Hindi na magtagal. Ito. Tingnan nyo. Ang taba. Sana mataba yung buhay nyo 2025. Relationship nyo. At saka yung mga buhay-buhay nyo. At pag pupunta ka rito, ang daming fir trees. Tinglagas ngayon kasi ito, minsan wala siyang dahon kasi nalaglag, tanglagas in other word. Pero yung sa season na babalik ulit yung mga dahon, ito'y gagawin nating mini forest park. Dito yung parkingan sa baba at saka dito rin natin lagyan ng mga duyan. Ito balde ito ng painuman ng baka. Ito. Lahat dyan mayroon ng tanim. I planted a lot of coconuts there. Hindi pa nga tapos. Kasi yung ibang tanim ko, pag masipyat yung mga papastol ng baka, nasisira, kinakain. Kaya nga, tanim ng tanim, ganyan namang buhay, huwag kang susuko. Hindi ka nalang magalit. Kasi, kahit papano, yung tulong ng baka ay napakarami. Yung manure nila, siya nagpataba sa lupa. At saka parang sila ang human grass cutters ko dito. Or hindi naman sila human, animal grass cutters kumbaga. Silang kumakain talaga dito. May mga kanding tayo, ang may-ari yan, yung mga kapatid ko, mayroon tayong mga baka dito, kabayo. So, dahil sa hayop natin, tingnan nyo, parang ginagrass cutter, pero talaga hindi ito laging grass cutter. Pero papasukin natin yan balang araw. Diyan ang ating function hall, multipurpose hall. Siniraan nga ako yung isang baser ko na mas maganda pa yaw daw yung kulungan ng kanding. Pero wala naman siyang kulungan talaga. Sirang-sirang utak doon. Binabaan ko nga, gibla ko. Kasi hindi niya alam, I spent thousands of money of that. Kasi ang hirap mag-project dito sa bundok. Ang hindi tapos dyan, yung isang part na flooring at saka yung room ko or kusina.
Pero ginagamit niya yan ng DOT, Department of Tourism, yung religious groups, ni Brother Mike Cormachilos, isang content creator also. Sundan nyo siya, magaling yan. At saka may kasal rin, kapatid ko dyan, hinihild. So anong dapat nang gawin dito, pruning? Pruning is getting the necessary branches. Yan ang kahulugan ng pruning. In 2025, kunin mo yung lahat ng bagay na hindi naman makatutulong sa iyong pag-unlad. So tingnan nyo, through Peregrina Galamiton, the one who shared her blessings to me in running this farm, ito ay nagkatotoo. Binigyan ako niya ng sin, ito. Kasi dito, mayroon tayong birhen sa Ina ng Diyos. It was painted last November 12, 2005. So speaking of 2005, this is more than 20 years. Ito lang nasira kasi when we transported this, nabiak. Hindi po natin namalayan, ang hirap kasi mabigat. At saka, I don't know, dinasmagan to ng baka dito kasi maraming bakang mga maliit ba. Pero ito, sa amin lang. Pero sa loob, okay pa yan. So sa nakita ninyo, Ina ng Diyos, ang kanyang Fiesta is this coming January 1, 2025. Sanang mahal na Birhen ay magdasal sa inyo. Sana kayo ay experience ng kanyang kabutihan bilang ating banal na ina, ang mahal nga Birhen. Ito ang birthday mo lang, January 1, yung videographer ko. The same pista ng Ina ng Diyos, birthday rin ng aming panganay, yung kasama ko ngayon. So hopefully, seeing this, yung whole year mo 2025 ay sana gagabayan ka ng mahal na Birheng Maria, gagabayan ka ng Panginoon. Kasi dapat naman, pag tayo ay mag-journey dito sa lupa, mayroon tayong kasama na Panginoon. Yan ang sabi ng Luke chapter 24, yung dalawa patungong Emmaus, sinamahan sila ni Jesus Christ sa kanilang journey. That is walking with Jesus. Gusto ko sana kasama niyo ang Mahal na Birhen, kasama niyo ang Panginoon, kasi ang Panginoon, pag laging kasama natin, nagmimilagro siya sa lahat ng oras at pagkakataon. Yan ang nangyari doon sa John chapter 2, yung kasal sa Cana. Anong nangyari? The ordinary water was turned into wine kasi nga ang Panginoon ay naghimala. Dito rin sa John 2, 1 to 12, ito sa kasal sa Kanang Mama Mary or Ina ng Diyos ay sinabihan si Kristo na wala silang bino. Anong ginawa? Sabi ni Jesus Christ, I will turn that water into special wine. Nangyari nga. Kasi pag kung saan ang Panginoon, siya naghimala. Ganyan ang gusto ko mangyari sa inyo. So dito ang ating unang chapel, dalawa kasing chapel ko dito. Mayroon maliit, itong Ina ng Diyos, kubo niya, bahay niya, simple naman siya talaga. Dito kalan, tingnan natin. Tingnan nyo. At kung itingin mo sa taas, makikita mo yung resort natin doon sa taas. Pero bago mo mapuntahan yung taas, dadaan ka muna dito sa mahal na Birheng Maria. Ito. Tingnan nyo. Simple lang kasi simple naman talaga ang Ina ng Diyos. Kahit si Jesus Christ, simple lang. At dito, meron akong mga tanim, ang raming tanim ko when I was single. Ito, tanim ko to lahat. Sinabi ko sa inyo, akin to lahat when I was single. Binigay ko na sa pamilya ko dyan. Dito rin, mayroon tayong limonsito. Tingnan nyo, ang taba. Mas mataba pa sa relasyon ninyo. Kunin natin ito para pasensya na. Puti lang pero habol, in other word ba? Dumpol. Kasi hindi ito laging ginagamit ng ama ko. Iba yung mga itak na ginagamit natin. Marami naman tayong itak dito sa farm. So anong ginawa ko? Kasi itong Madre Cacao, ito ang isa sa pinaka epektibo na organic items or elements. Pag gusto kayong tataba ang inyong mga tanim organically, alam nyo ba, kaya ko itong pabuhayin. Dito to. Kaya ko itong itanim. Mabuhay to.
Kasi nilagyan natin dito eh. Tanim tayo ng Madre Cacao. Tingnan nyo. Anong gagawin dito? Lagyan ng ano, talinis ba? Ganyan. At saka, yan, itusok. Bawa na ba ni Mita yun? Saka ilagay. I don't know, totoo ba yun? Kasi si Mita is very strict. Okay. Okay. So dito, mayroon tayong tubo. Tingnan nyo. Tubo. Meron tayong tundan dito. Linisan muna natin kasi nandito tayo. Follow nyo rin si Apple Girly Bitinol, yung page niya. Nagbo-vlog rin yun, yung sister-in-law ko, ang may-ari itong bahay. Yung simpleng pamilya ko. Tingnan nyo. Makain na to eh. Tubo. Wow. Mayroon nga ditong nakita kong dollar sa ilalim. So, ganito ang buhay dito. Talaga. Tingnan nyo. Wow, ano to? Di ba tubo? Tubo. Ganda. So, anong gagawin natin? Makain na to lang? Testingan natin. Okay. Pasensya na. Kasi hindi naman kami plantation ito ng tubo. For consumption purposes lang to eh. Marami naman doon sa Negros na mga vloggers na kabisado itong pagtutubo. Kasi gusto ko dito sa farm, lahat mayroon ang logic para hindi na ako hingi kahit sino pa. So, lagay natin dyan para tataba. Anong gagawin natin dito? Ilibing natin dito sa likod. Para ito na rin ay tutubo. Diyan. Ganyan naman, magtanim ng tubo. So, itong ginawa ko sa buhay ko. Naglilinis talaga tayo. Tulad nito. Kuna natin para makita nyo. Mataba itong tubo namin. Sana ang buhay ninyo sa taong 2025 ay matamis tulad ng tubo, sugarcane. Yan ang dasal ko sa inyo. Yung relationship nyo, tatamis. Sasarap. Yan. Ito. Okay. Ready for eating na tong tubo natin. At least mayroon akong productivity ito. Nagtanim tayo, naghabas ng tubo, at nagharvest ng tubo. Pinatabaan tong may dollar ito, kita nyo? Lubi yan. Nilagay natin, abangers. At isa pa ito, dwarf to. Kaya hindi ito delikado. Kasi mababaw naman to eh. Pag may bagyo, pwede putulin. To save the house of my brother and sister-in-law dito. Yan. Yan lang. Kasimple ang buhay. So may tungkod na ako. Subukan natin. Dito ako. Pakita mo yung taas lan. Subukan natin. Anong lasa? Tubo. Wow. Tingnan nyo. Sana sweet ang buhay nyo, pamilya nyo. Sarap. Ang tamis. Sa inyong nakita na tubo, pinagdasal ko kayong lahat na sana unlad ang buhay nyo, tatamis yung pamilya nyo, relationship nyo, yung hanap buhay nyo, profession nyo. Yan ang dasal ko.
Pinakita ko sa inyo, pagtanim ng lubi, pagtanim ng tubo, madali lang yan eh. Basta pinakita ko tong ground, yung parties natin. Nagpo-pruning ako. Mas lamang kung marami kang tanim. Mas lamang kung marami kang ginawa. Mas lamang kung marami kang kayang gawin sa buhay. Diyan naman nagsimula ang tagumpay. Kain tayo mga kabro. Si Binhat TV, hindi po to na vlog niya kasi hindi po siya nakakita rito sa baba. Sana itong green environment na nakita ninyo sa paligid natin magbigay ng kaluwagan ng iyong isip at damdamin. Kasi yung environment natin, yung lugar natin ay green talaga. Yan naman. Itong pusa ko. Pusa. Halika. Halika. Hali. Oh. Wow. Ano to, laki? Babae. Itong pusa ko. Puti. Mga mabait yung mga hayop namin. Iro dito at pusa. Tingin ka sa kamera. Doon. Tingin ka. Okay? Diyan ka na lang. So, yung lahat mga kabro. Sana uunlad ang buhay nyo, magtagumpay kayo, lalakas kayo. Kain lang kayo ng prutas, tubo at ano pa. At huwag nyong hayaan na hindi kayo sasamahan ng Malabirhen or Panginoon. Don't allow that. Let them join with you in your journey in the year 2025. Yan ang gusto ko sanang mangyari sa inyong buhay. Okay? God bless you.